Ang mga videong inyong matutunghayan ay para lamang sa mga taong matatagang loob dahil maaari itong magdulot ng disturbance sa inyong mahimbing na pagtulog. The Wendigo. In this particular night, galing si Tammy sa bahay ng kapatid niya at medyo late na din nang makauwi siya sa kanila. Mag-aalas 9 na ng gabi nang makapag-park siya at pagbaba niya sa kotse. Isang event ang nasaksihan niya. Narinig niya ang isang friendly voice saying hello ng taong nasa park na nasa mismong harapan ng bahay niya. Matapos nun, eto ang nangyari. As she parks her car, makikita mo sa CCTV ang taong papalapit sa kanya mula sa parke at kinausap pa nga siya nito. Sa simula pa lang makikita mo nang gumagapang ang babae gamit ang kanyang mga kamay at paa at bahagya itang tumayo para mag-hello kay Tammy. Matapos nun muli siyang gumapang papunta sa shed na napaka-natural ng kilos nito hanggang sa makaalis ito ay paulit-ulit itong naglalakad at gumagapang. Ang sabi ng ilang mga nakapanood, ito nga daw ay ang Wendigo. Para naman sa iba, ito daw ay babae lang na nagpa-practice ng quadrobics. Ito ay nauusong full body fitness kung saan ginagaya mo ang kilos ng hayop. Kahit naman siguro sino matatakot kung may makikita kang ganyang maglakad, lalo na sa gabi. Pero ano sa tingin nyo? Wendigo o quadrobics? Ikaw na ang magpasya. Utter silence. Ang lalaking ito sa page niya sa The Apex Inconvenience. Ang sabi niya mas gusto niyang mag-exercise sa nature kesa magpunta sa gym. In his channel, marami siyang pinapakitang video kung saan nag-exercise madalas sa kakahuyan. Wala siyang pinipiling oras, sa umaga man o sa gabi, tuloy ang workout niya. Isang beses, habang kinukumpleto niya ang push-ups niya sa gitna ng kakahuyan sa gabi, tila biglang tumigil ang daloy ng oras nang bigla na lang tumahimik sa paligid niya. Panoorin. Sa simula, maririnig mo pa ang ingay ng mga kuliglig sa paligid niya nang bigla na lang huminto ang lahat. Matapos noon ay may maririnig kang footsteps na papalapit sa kanya. Kaya ang ginawa niya para takutin kung anuman ang lumalapit sa kanya ay ipinalakpak niya ang kanyang mga kamay. Pagkatapos noon may maririnig ka ding mahinang ungol ng hayop. Kung anuman ang lumalapit sa kanya, either skinwalkers man ito o malaking hayop katulad ng oso. Ang parehong engkwentro ay nakakatakot at may pagkakataon pa na maaaring malagay ang buhay mo sa alanganin. Ang madalas na sinasabi ng mga nakatira sa kakahuyan, kapag unusual ang katahimikan ng gabi, tumakbo ka na dahil siguradong may nag-aabang sa'yo. Elevator stop. Ayon kay Emerson, bata pa lang siya ay nakakaramdam na siya ng mga multo sa paligid niya. Hindi man niya nakikita ang mga ito pero alam niya kapag merong malapit sa kanya dahil sa kilabot na nararamdaman niya. Isang beses, kasama niya ang mga kaibigan niya sa isang building. Bakante ang ilang mga palapag dito ngunit kahit walang tao doon, kusang humihinto ang elevator tuwing dadaan doon. Ito ang naging karanasan nila. Ayan, floor, oh. Ayan.
Putang ina siya, sabi 60 floor oh. Putang ina. Ay, putang ina. Bakit may nagbubukas? Kakasabi lang niya, ito yung 16th floor. Yan. Ito. Putang ina. 15 hanggang 14th floor. Oh, give me a break. Putang ina niya! Putang ina niya! Ayup. Tangin. Alas niyo mong gago. Alas niyo mong gago. Ano sabi niya? Ayun yung 14th floor. Ito ba? Ayun 12th floor. Kasi 14 to... Ayun, okay na. Ayun, madalas. Ayun siya sabi 15 o 16. Ayun, madalas nag-automatic to bigla yun. May nagpipindot to talaga. Sa video, makikita mo ang takot sa mukha ng mga magkakasama. Napapamura at sigaw na nga lang sila sa kaba. Dahil ang elevator na sinakyan nila, kahit hindi naman nila pinipindot, kusa na lang nagbubukas sa ilang floors, lalo na sa 15th at 16th floor ng building. Ngunit ang nakakapagtaka, tuwing hihinto ito, makikita mong walang ilaw at bakante ang palapag na hinihintuan nila. At kahit sinilip pa nila ang labas ng elevator, makikita mo din namang walang tao doon. Ang lalo pang nakakakaba, binalaan na sila ng gwardiya tungkol dito na may nagbubukas talaga sa 14th, 15th at 16th floor ng building. So, do you believe that what they experienced that night is paranormal? Meron nga kayang pumipindot sa elevator na multo kahit wala namang tao sa palapag na yon? O maaaring may nantitrip lang sa kanila? Mga ka-goosebumps, maikling commercial muna tayo. Sana ay masuportahan nyo ang isa kong channel na Amang Ilaw Tales Tagalog Horror Stories. Ito ay puno ng mga nakakatakot na kwento na sigurado akong kagigiliwan din ninyo. Huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like. At kung nais mong ibahagi ang iyong kwento dito, maaari mong i-email ito sa goosebumpstopstories@gmail.com. O paano, kita-kita tayo sa kabilang channel ha, at tiyak nakikilabutan ka din sa mga kwento dito. Tuloy-tuloy ang takutan. Makeup Challenge. Ang videong mapapanood ninyo ay pinost ng kapatid ng lalaki sa video. Ayon sa kanya, napagkatuwaan ng kapatid niya at ng girlfriend nito ang madalas nilang napapanood sa social media, kung saan minimake-upan ng babae ang boyfriend niya. Dahil nga sa wala naman silang magawa ng oras na yon, sinubukan nilang gawin ang challenge. Nag-e-enjoy pa nga ang couple dahil makikita mo ang transformation ng lalaki. Pero ang hindi nila alam, may makikisali pala sa kanila. ちゃんと顔映してね。いいよいいよ。あ、ちょっと待って。なに何が出るかな何が出るかなちゃちゃちゃちゃちゃさきが出たなんでしょう。何それなんでしょう。なでこ出さないでよピンで止めます。ちょっと待って。こっち向いて。あー、やっぱ化粧した方がいいね。化粧した方がいいねどういうこと何俺普段から化粧しろってこといやそしててかなんでチュッパチャップスなのチュッパチャップスが美味しいから。そんなに言う食べないみんな好きじゃん、チュッパチャップス。だいぶ違う。てかさ、うん。なんか焦げ臭くないそうこの部屋、焦げ臭い。匂わないけど。嘘おかしいんじゃないの多分ね、髪の毛巻きすぎた。いや、これだってでもさっき巻いた時より全然臭いよ。カツラだもん。嘘そういう問題焦げたんだと思う。マジかよ。うん。あ、ちょっとなんか目に入ったっぽいな、これ。そう。マスカラちゃんと取って髪の毛髪の毛いや、わかんない。目開けて、目開けて。痛い。でも開けらんない。痛い。ちょっと待って、タオル。早くして。痛い。落としたしよ。しちゃった。よいしょ。オッケー。うわっどうしたの？何？ねえ。Habang minimake-upan ng babae ang boyfriend niya,
May napansin ang lalaki na may amoy na nasusunog na kung anong bagay. Nang tanungin niya ang girlfriend niya kung naaamoy din ba niya ang amoy na nasusunog, itinanggi ito ng girlfriend niya. Ang buong akala ng babae, naaamoy lang ng boyfriend niya ang buhok niya. Matapos nun ay nasundot ang mata ng lalaki. At habang tinatanggal ng girlfriend niya ang nakasundot sa mata niya, aksidente niyang nabitawan ang isa sa mga pin sa buhok niya. At first, wala namang kakaiba. Ngunit nang mahulog muli ang pin, nang pulutin niyang muli ito, isang nakakatakot na mukha ng babae ang bumulaga sa kanya. Sugatan nito at makikita mong halos parang hinihila nga ang talukap ng mga mata nito pataas. Ang hindi nila alam, ang nirerentahan pala nilang unit ay dating nirerentahan ng mag-asawa. Ngunit naging trahedya ito dahil bayolente ang lalaki at naging biktima ng domestic violence ang babae. Sa huli, sinunog ng lalaki ang asawa niya at doon sa apartment din na yon, tuluyang binawian ng buhay ang babae. Kung ganoon, ang naaamoy na nasusunog pala ng lalaki all this time ay ang amoy ng nasusunog na balat ng dating nakatira doon. Ito ba ay nanghihingi ng tulong sa kanila o nais nitong makapaghiganti sa asawa niya? Ikaw na ang magpasya. Back to painting. Si Nami Oya o kilala din sa tawag ng Mami Nami ay isang affiliate dito sa Pilipinas. She uses different social media platforms para mag-promote ng mga products na gusto niyang ibenta. Bukod sa pag-affiliate ay nagpo-post din siya ng ilang moments kasama ang asawa at anak niya. Recently, naisipan niyang magbalik loob sa pagpipinta. Binili na niya ang mga gamit at sinimulan niyang muli ang hilig niya. To find peace and quiet, she decided to paint sa rooftop nila. Ang inaakala niyang tahimik na pagbabalik sa hobby niya, magiging simula pala ng takot niya. Habang nagpipintura siya, napatanong siya sa sarili niya kung paano niya bubuksan ang lalagyan ng pintura. At that moment, parang may sumagot nga sa kanya na boses ng lalaki. Ang dinig niya ay, "Anong kulay yan?" Pero nang pakinggan ko to, hindi ko makuha ang sinasabi nito. Parang Japanese o Chinese ang tunog nito. Pero ito ang enhanced audio at ikomento kung ano ang pagkakadinig niyo. Subconsciously, sumagot pa si Nami sa tanong sa kanya at hindi nga lang sa phone niya rumihistro ang boses, maging sa CCTV nila. Makikita mo sa CCTV na mag-isa lang siya sa rooftop ng oras na yun at wala talaga siyang kasama kaya imposibleng may sasagot sa kanya. Matapos ang ilang sandali, dito na na-realize ni Nami ang nangyari. Napatakbo siya sa kwarto nila para tawagin ang kanyang asawa at pagbalik nila doon habang inililigpit nila ang mga gamit, may maliit na detalyeng napansin si Nami. Hindi na tayo makakit mag-isa dito ngayon. Niligpit. Kuha ko lang lalagyan sa baba ng mga pintura. Ay, dito ko na nalagay. Sige. Ang sabi niya, nasa tabi lang daw pala ang salamin habang nagpipintura siya. Alam naman natin na ang salamin ay maaaring maging portal sa kabilang buhay. Maaari kayang ang boses na narinig ay nagmula din sa salaming yon o maaaring mensahe ito mula sa kanya. Makalipas ang mahigit sa 1.5 oras, pinapanood niya sa ina niya ang video at may hinala siya sa boses na nadinig nila. Ano kulay do? Hindi ko alam. Wala kang tao. Kasi nagot ko naman. Anong kulay? Blue. Sabi ko, di ba namin yung tanong, anong kulay? Ano ka naman sabi? Tingnan mo,
pakinggan mo, ma. Di ba nilagot ko siya? Sabi, oh my God! Super na! Ano yun? Pero may labas siya. Nasa kwarto siya. Pangalap ko lang kayo ng boses ko. Ang sabi ng ina niya sa kanya, ang boses nga daw ay katulad sa Uncle Osamu niya. Wala namang binanggit na konteksto kung may lahi silang Japanese dahil ang isa ding palayo ni Nami ay Kanami. Ito ay assuming ko lang. Kung may lahi talaga silang Hapon at kaboses ng tito nila ang narinig sa video, hindi kaya sinusubukan itong makipag-communicate sa kanya sa pamamagitan ng salamin na nasa gilid ng canvas niya nung gabing yon? O meron pa bang ibang paliwanag sa nangyari? Katulad ng dating mga ka-goosebumps, ikaw na ang magpasya. Ikaw na ang bahalang humusga. Sana ay kinilabutan ka sa mga video na aming itinampok ngayong gabi. Kung may nais kang ibahagi ay bukas ang aming email na goosebumpstopstories@gmail.com at Facebook page. Check out our TikTok page na din at Goosebumps Top 5. At kung hindi ka pa nakasubscribe at nakalike sa channel at video na ito, gawin mo na. Kung nais mong walang nilalang na bumisita sa'yo mamayang gabi.